Okay, salamat ulit sa Panginoon. Una-una siya ang Panginoon at salamat sa bawat churches na nandito. At purihin ng Panginoon kasi siya yung nagbibigay ng strength. Lakas natin. At salamat at tayo ay nakarili na magpuri sa Panginoon, mag-worship at makinig ng salita ng Diyos. At salamat nung gabi ay talagang marami tayo rin. Purihin ang Panginoon. At hindi ko alam kung talagang meron ang dumarating, ay darating. At i-pray natin na sila ay para makaabot sila. At sige, ipagpatuloy natin itong gawain ng Panginoon. Okay po, at i-welcome na po natin yung mga bisita po natin at simulan po natin nung kagabi, At unang-una pong i-recognize po natin ay from Minuli Bible Baptist Church. Pakitayo po, Pastor Peter Tulinas at yung kanyang asawa. Palakpakan po natin, And then, pangalawa po ay Pastor Moses Joaquin from Kananglan. Pakitayo po. Ayan. And then next po ay Missionary Leo Ford, from Africa, Nigeria. Nasaan po ba si Missionary? Ayan, nandun sa labas. Ayan. So, and then next po ay Pastor Iser Pakito from Sinipsip. Pakitayo po at yung kayong mga kasama. Ayan, ito po. Ayan. So, maraming salamat. And then, Pastor Martes Tulabes. Mag-isa ka lang. Sa si Mrs. Wala. Unfair. And then, Missionary Ryan Biliwan from Batanes. Nandyan na po ba? Ayan, paparating pa lang. Ayan, at yung kanyang asawa. And then, Pastor Samson Manuel Gandos, Sayon, Bible Baptist Mission. Kasama mo, Pastor? Mag-isa mo lang? Kala ko, sino yung mga kasama mo? Ayan, so, and then next po ay Pastor Ben Amonglas. Ito po ay single, from Buyasyas. Ayan, mag-iisa lang. Pero meron siyang mga kasama, taga Buyasyas yung umawit kahapon. Kagabi. And then Pastor Woody Delphine Babang. Ayan, Bible Baptist Church. And then next po ay Pastor Domingo Tindo from Pamalian, Bible Baptist Church. Ayan. And then next po ay Pastor David Tindo, Conversion, Bible Baptist Mission. Ayan. And then next po ay Pastor Nick Dallas, Marikit Heaven Bound, Bible Baptist Church. Yung mga taga Maririkit. Ayan. And then next po ay Pastor Joey Quimado from Redeem, Mulawin, Bible Baptist Church. Nakasama niyo, Pastor? Wala. Ayan. Nandyan sila, And then next po ay Pastor Liwan Kujaman from Santa Fe. Sa mga Kujaman brothers. Dito ngayon. Nandyan sa likod. And then Pastor, salamat po at mayroon po tayong bisita, At ngayon po ulit sila nakarating, dito po sa church na ito. At i-recognize po natin from Asingan Bible Baptist Mission Church, Pastor Dennis Cabi. Pakitayo po. Ayan, kasama niya si Preacher Arsenio. Tama po ba? Ayan. So, maraming salamat po at welcome po kayo dito po sa Madonot Bible Baptist Church. And then, next po ay Preacher Cardio Villaso from Luwasan, Bible Baptist Mission. Ayan. Nasaan ba? Sa likod? Bakit ka naglilikod? Dapat dito para alam nila na single ka pala. And then, next po ay Pastor Freddy Pasiter, from Castañeda.
Makasama mo, Pastor. Ayan. And then next po ay Pastor John Mark Garcia. Baler, Aurora. Ayan. And then next po ay nandito ba si Pastor Efren? Meron po ba? Wala pa. Pastor Preacher Jimmy Widget. Pakita po, nakita ko nandiyan sa likod. Ayan. So maraming salamat. Yung kasama mo, Preacher. Wala din, mag-isa mo lang. Ayan. And then, Pastor GR Dacumos. Parang nakita ko kanina. Ayan. So, from Baler. Ayan. And then, meron pa po bang hindi ko binanggit? Ayan, meron din po tayong bisita, no? Diyan po sa Nueva Ecija, ano? At isa din po ginagamit dito po sa young people, ano? Dito po sa San Juan, Bliss. Pati tayo mga preacher. Ayan. Okay. And then, meron pa po ba? Hindi ko binanggit ang pangalan. Ayun. So, nag-mission, ano? Doon po sa San Juan din, ano? Baler. Preacher Alexander Somera. Okay, so maraming salamat po at last na po ay under the leadership of Pastor Woody Bulansong, Mandunot Bible Baptist Church. Pakitayo nga po. Ayan, so yan po yung mga kapatiran po natin dito sa Mandunot Bible Baptist Church. Ano po? At tuloy-tuloy na po tayo. At yung mga hindi nag-testimony nung kagabi, ay tuloy po natin ngayon. At ang unang mag-testimony po ay Pastor Nick Dallas. And then Pastor Domingo Tinto. At kung meron po kayong special number, pagkatapos nyo pong mag-testimony, ay mag-render po kayo ng special number. Pastor Nick Dallas. Magandang umaga po at Happy New Year po sa ating lahat. Okay, Merry Christmas daw. Ako yung nagpapasalamat sa Panginoon. Sa tuwing anniversary ay nabibigyan tayong magsalita ng testimony. At laging binabalikan yung ating kung paano tayo naligtas, hanggang sa kung paano tayo tinawag ng Diyos. Amen. At kung saan tayo nilagay na lugar. At marami po sa atin ay alam niyo po kung saan po kami. Doon po kami sa Marikit. Nagsimula po tayo doon 2010. Yan po yung regular, nagsimula ang gawain na regular service. Hanggang ngayon, nagpapatuloy po tayo at andun pa rin po tayo. At maraming salamat po. Magandang umaga po sa lahat. Aawit po yung mga kasama.
Amen. Okay, gandang umaga. Happy New Year. Yan. Amen. Salamat at narating natin ang 2026. Yan. So, nadagdagan na naman ang ating taon. Sabi nila, sana'y marating pa natin ang maraming madagdagan pa yung ating taon. Yeah. Pero hindi nadadagdagan, nababawasan yung taon natin. Hindi totoo yung nadadagdagan, nababawasan. Kaya ang edad ko ngayon ay 63, yun na yung nabawas. Ang hindi ko lang alam kung ilan na yung natitira. Salamat at narating natin itong taon na ito. At salamat sa biyaya ng Diyos. Sabi ng iba, mahirap daw maging Kristiyano. Pero sabi ko, hindi. Kasi may nakirap para sa atin. Kaya biyaya na lang sa atin. No? Hindi tayo yung nakirap para tayo maging Kristiyano. Salamat sa biyaya. So, yun lang at kakanta kami. Kahit hindi kami magaling kumanta. No, basta kumanta. Pakipa mo na lang pag ako na lang po. Baka iba yung matupos mo. Marami lang may Bible, may salamin, may pangahit. Yun yung akin. Amen. Ang title nito, There's is Coming a Day. Pero ito po ay Ibaroy version. Amen.
Okay po, at isa pong awitin, tawagin po natin ang ating Zoom leader. At maghanda po yung mga Mandunod Bible Baptist Church na choir po nila. Ayan. So tayo po ay tumayo po lahat. Sana for Jesus. Number 2. Okay po, pwede na po tayo umupo.
natin at ito yung may kalawang speaker natin. Kasi hanggang 3 yung speaker natin at mamaya yung last. At salamat sa bawat isa at tawagin natin si Pastor Moises Suaking. Ay, umaway pala yung kasamaan niya. Morning po sa inyong lahat. Kakaba-kaba po, magsalita sa inyong harapan. Salamat po sa ating napakinggang kagabi. Ito po ay tunay na karagdagan para tayo po ay maging tapat pa. May dahilan po tayo para maging tapat pa sa ating Diyos na nagligtas sa atin. At ako po ay magbibigay ng maikling testimonyo para dagdag lang ko.
Actually, nung sinabihan ko ako ni mag-speak, sabi ko, parang hindi ako karapat dapat. Alam niyo po, isa po ako sa lumalaban sa pagpapakatapat sa Panginoon. 2010 po, nung ako inyong pinadala sa Karanglan, hindi po naging madali. Opo. Nag-struggle po kami about faithfulness namin sa Panginoon. At sa loob po ng 8 taon, kami po ay palipat-lipat. At doon ko po naranasan na ipaglaban. Ipaglaban kung anong pananampalataya ano po. At sa paglipat-lipat po namin, kami po ay bahagyang nakaranas ng pagsubok. May time na nagpa-interpret sa akin yung gumagamit ng bawal na gamot. Sabi niya, Pastor, paki-translate niya ito. At dahil ang nakalagay sa kanyang kamay ay bound to hell. Ang sa madalit sabi ko po, papuntang impyerno. Labol-habol po ako. At gusto akong patayin. Ano po. One time, nakita po kami kasama ko si Mrs. early morning. Buti na lang kasama ko si Mrs. Nakita din namin yung taong yun. No? At doon po sa pagkakataon na yun, talaga sanang wala po sana kami sa Karanglan kung natuloy po yun. No? At nakikiusap si Mrs. Sabi niya, para mo ng awa, sabi niya. Ikaw na nakakaintindi, intindi mo na. Pero sabi ko, kung patay, di patay. At pumupulot na siya ng bato. No? At lumawas na rin ako sa motor. Pero sabi ni Mrs., wag naman. And then one time, Bible study po kami sa kupunan po ng mga natuwa kami dahil ang daming senior. Meeting ng senior. Nag-request po yung bingi, sabi niya, ipunin ko lahat ng senior, papangunahan po ninyo, Pastor. Kayo po ang magtuturo bawat meeting namin. Sa madalit sabi, patuloy po kami nagtuturo. May dumating na addict din naman. At kinuha po yung Biblia, pinagmumura. Sabi niya, ang tanga-tanga mo, sabi niya. At kinuha niya yung Biblia ko 24 hours bago ibinalik. Kaya sa panahon po na yan, nag-struggle po kami. Sabi ni Mrs., balik na tayo sa Manduno. Sabi ko, kung babalik tayo doon, mamamatay din tayo. Amen? Diba? Mamamatay. Hanggang sa ang mga naging kalagayan namin doon, pinagbintangan po tayo na spy, no? Ang trademark ko doon sa amin, dahil ang tinitirahan namin is squatter. Doon may tinatawag sila doon na squatter. At ang kanilang pamumuhay doon, mayroon silang tawag din na Las Vegas. Pagka wala nang maisugal, bigas na. No? Doon din namin naranasan lahat ng mga tabi namin. Naranasan namin, pinasok kami ng adik, ninakawa, at sinuntok ni Kapitan. Kaya sabi ko, parang mali. Kaya sabi ko, nag-struggle ako kung paano i-preach itong faithfulness. Buti na lang, kaya nabol ko yung preaching ni Pastor Peter kagabi. Sabi ko, habulin natin para madagdagan yung ating tibay para magpakatapat pa sa Panginoon. Kaya, hindi man ako ganun, no? Salamat po, Pastor, sa opportunity. Salamat po sa mga pastors na mga nanalangin po. Hindi po ganun kadali ang paglalagi po namin doon. Naranasan namin nag-graduate. Palit-palit po kami. Naranasan namin kung ano-ano lang. Pero kung katapatan ng pag-uusapan, isa po siguro ako sa lumalaban dito po. Nag-i-struggle dito sa faithfulness. Pero salamat tayo, no? Ang katapatan natin pag-uusapan sa umagang ito. Happy anniversary po, 32 Church anniversary. Salamat sa mga senior. Alala ko nang maitayo ang mga gawain dito. At
bilang na lang ang mga senior na ang iba ay nauna na, no? Pero salamat, ang daming pinagdaanan. Naalala ko yung inilipat na church dyan. Maliit pa, pero andyan pa rin po kayo. Salamat sa mga panalangin po ninyo. Tumayo po tayong lahat at ating pong basahin po. Papasalamat ako kagabi. Habang napapakinggan ko yung preaching ni Pastor Peter, sabi ko, ito na. Dagdag na ito para magpatuloy pa kami hanggang sa kamatayan. No? At lagi kaming pumupunta sa kanto o kaya turning point na sabi namin, tumigil na yata tayo. Pero sabi ko lagi ko sinasabi, pag tumigil tayo, mamamatay tayo kaagad. Kaya magpatuloy tayo. Verse number 10, sabi po dyan, basahin po natin. Pwede go. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Lalaan po tayo. Dakilang Diyos, siyang banal, ang nag-uutos sa amin na kami ay maging tapat. Malinaw na utos, Panginoon, sa bawat iniligtas po ninyo. Salamat po kami sapagkat mayroon ng mga naunang Kristiyano na lumaban sa kanilang pananampalataya. Ipinaglaban nila dugo. Salamat po kami sa kanilang katapatan. Lord, sa umagang ito ay minsan pa kayo po ang isang maluwalhati. Maitaas po kayo at gawin niyo pong inkurahin ang inyong salita namin nabasa. Kayo ang siyang patuloy na manguna at ang pamantayan po ninyo ang patuloy po namin tatangkilikin ang susundin sa aming po mga buhay. Pinapasalamatan namin ang lahat, dalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. At makakaupo na po kayo. Ano po? Nakita ko po si Sir Arsenio. Yan po yung mga naging nakasama po namin sa camp noong panahon na wala pa mga cellphones, bihira. Dala-dala ni Pastor Sam yung kanyang sinilas nung sa Buwa. Camp sa Buwa. Ang pastor doon si Pastor Liwan. Umiikot kami bawat churches. Ang aming presidente si Pastor Peter. Yung panahon po na yan. Kaya, ano po yan? Takot po kami yan. Pag kumitay datan, sumurot ka. Siya po ang aming presidente. 2009, nung naitatag po yung Highland Camps. Kaya, salamat sa Panginoon hanggang ngayon. Nagpapatuloy at naging 4 na. Ano po? Naging 4 na. Mayroon tayo dito, mayroon po sa kanila po. Umiwalay po kami nung pandemic. Mayroon po sa Camp Level. At yung original po na Highland Camps. Kaya maraming pinupuntahan ng dito. Salamat po at mayroon pa rin po mga hanggang ngayon po ay papakatapat hanggang sa kamatayan, hanggang sa pagbalik ni Kristo. Ito po ang ating nabasa. Kung niyo pong mapapansin, dito po sa Be Thou Faithful unto Death. Ito po ay klarong utos ng Diyos. At ang Diyos po ay hindi siya nakikiusap sa atin. Sa madalit sabi, ito po ay direktang iniuutos sa atin na kung mayroon tayong dapat gawin mula nung ikaw ay maligtas hanggang ngayon ay masumpuhan kang tapat. At ito rin po ay hindi negosyable. At hindi mo pwedeng sabihin na hindi ba pwedeng bukas na lang? Pwede bang sa isang araw na lang? Ito ay kailangan ng, sabi nga nung naaral sa Rizal one time, dapat tayo ay matutunan natin sumunod agad dito. Punctual obedience dapat meron ang mga mananampalataya when it comes of the command of God. Kaya kung ikaw ay isang nagsasabing anak ng Diyos, para sa ito na iniuutos ang Diyos ang nagsasabi sa iyo na wala kang ibang dapat gawin hanggang sa mamatay ka, ay maging tapat.
Ay siya di, amen. So nga salamat so si kayo warpay lang ni man. Lumalaban. Kahit ilang unos, ilang bundles of problems, trials ay naandyan po kayo. Yan po yung hanggang sa dulo. Life is over. Amen. Kaya kami po ay natutuwa pagka one time kininto ni Pastor yung kanyang nanay. Nakakatuwa at nakaka-bless na puntahan yung mga hanggang sa dulo ng kanilang buhay. Naging tapat sila. Di ba? Kaya dapat mga kapatid, hindi po ito suggestion ng Diyos, hindi po ito request na kailangan nating piliin o dapat sundin, kundi ito po ay utos ng Diyos sa bawat mananampalataya, bawat kanyang mga anak na sumunod. At kaya naman, kailangan natin matutunan sumunod. Diba? Para pa ay man. Utopia na unod. Siya po sus mayaman nasa. Amen? Siya po sus mayaman nasa. Apay no, pantay commander-in-chief. Yan. Kung mo sikat yung isalakan sa sikap, apay yung tirason, agkaman, obey. Diba? Waray son chaludya yun niya, in-chief. Si Sir Cruelan, pag dumadaan dyan ng pagkakamping, sumasaludo yung mga security officer. Diba si Man, kupunan ni Army, siya karapatan mo, man, reklamo. Yung kuwan ni Commander-in-Chief. Sumunod ka. Naalala ko yung sabi ni Pastor, mayroong tinatamad na didiskwarahin. Sabi niya, uuwi na ako. Naalala mo ba na yung sapatos mo, bigay ng gobyerno yan, tanggalin mo. Ba? Lahat ng meron, bigay ng gobyerno yan, tanggalin mo. Dalhin natin sa Panginoon, lahat na meron tayo, bigay ng Diyos sa iyo yan. Kaya dapat susunod ka. Wala kang dapat makita sa buhay mo, prinsipyo mo sa buhay mo, ang sumunod sa Panginoon. Saan ka ba susunod? Kung sa mga kung sa mga pastor sa mga sinasabi ng mga manggagamot, di ba? Doktor. Pagka sinabihan tayo ng doktor na ganito ang babayaran mo, ganito ang nangyari, hindi pa kasali ang anesthesiology, hindi pa kasali ang ganito, at ito ang babayaran mo. Sumusunod naman tayo. Diba? Tapos sasabihin niya, bukas makalawa, balik ulit kayo for follow-up check-up. Sumusunod ka naman. Diba? Tapos pakatago-tago mo yung mga resibo. Ito ang bibilhin mo. Sumusunod ka naman. Bakit pagdating sa Panginoon? Marami sa mga mananampalataya, ang kung makita mo, 10 years na, 15 years na, parang walang pagsunod sa Panginoon. Parang hindi natatakot sa kung sino ang nagsasalita sa Kanya. Di ba? Pero pagkaiba ang nagsalita, pagka si Mrs. sumusunod. Diba? Sumusunod naman tayo. At tagal na rin natin sinasabing kay Kristo tayo. Kinawaan ka ng Panginoon. Iniligtas ka ng Panginoon. Bakit sa panahon, pag pinag-usapan ng pagsunod, isa ka sa mga nahihirapan. Isa tayo sa mga nahihirapan. Yan. So nga, kakapsat, kung ano po titingnan, it is a clear command sa ating Commander-in-Chief ng Panginoon sa Kristo. Kung ating titingnan ng faithfulness, ito po ay faithful, unwavering in belief. Unwavering. Yung Tagalog natin, unwavering, sabi ng dictionary, unwavering in belief. Consistently trustworthy and loyal to a person's promise or duty. Consistently trustworthy. Diba? Ang faithful, tapat. Kaya lang, ito na naman tayo. Balik na naman tayo sa obedience natin. Mahirap tayong sumunod. Sabi na, ito na yung pinakamataas na antas ng pananampalataya. Faithfulness. Faithfulness.
Kaya mga kapatid, tayo dapat at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay bilang mananampalataya. Maliban lang kung may mga hindi pa tiyak. Wala ka naman talagang dapat ipagpakatapat. Okay, sabi nga, ang Diyos, kalooban niya na maging reliable ka sa iyong pananampalataya. Maging sigurado ka, maging loyal ka, maging dependable ka. At ayaw ng Diyos na isa sa mga Kristiyano ay mag-quit. Gusto ng Diyos magpatuloy kang tapat hanggang sa ikaw ay maabutan ng kamatayan. Amen. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos. Nag-struggle talaga kami in 8 years. Lagi kong tinatanong, Panginoon, kung bakit sa iba tinawag mo sila? Kami ba hindi mo tinawag dito? Panginoon, tulungan mo naman kami. Napasalamat ako. More than 10 years na po kami. Doon na po pinanganak ang aming mga anak. Sabi ko sa kanila, sana dito din tayo aabutan ng kamatayan. At masumpungan nila ng tayo ng Panginoon na nagpapakatapat na naglilingkod sa Kanya. Amen? Kaya mga kapatid, sabi ni Wendell Evans, Dr. Wendell Evans, ang sukatan daw po ng katapatan ay hindi sa tao. Okay. Kundi ito ay sa decade. Ibig sabihin 10 years. Ang mga kapatid, hindi sukatan na nung una ka mananampalataya ay 1 taon ka lang naging tapat. Hindi sukatan yung anniversary ka lang nagpapakatapat. Hindi sukatan yung may mga gawain lang ka nagpapakatapat. Kundi decade, 10 years. Kaya mga kapatid, tanungin yung sarili niyo. Kumusta ako sa loob ng 10 years? Kumusta ka? Kaya mo bang magdagdag pa ng 10 years kung kalooban ng Panginoon? Amen? Sabi ni Pastor Domingo, hindi mahirap maging Kristiyano dahil na may nagpakahirap na para sa iyo. Gawin mo lang, ipakatapat sa biyaya ng Panginoon. No matter what. Amen? No matter what. Kahit ano pang unos, bak yung pagdadaanan mo. Alam mo na masarap pag may pinagdadaanan ka, nasusukat, nakikita mo kung paano ka lumalakad na kasama si Kristo. Amen. Oh, diba? Kaya, sabi niya, Christianity is not measured in years, it is measured in decades. Kaya, sukatin nyo na kung kumusta kayo sa loob ng 10 taon. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Naka 16 years na kami. 16 years. Mga 15 years kami or 14. Kasi 16 years na kami ni Mrs. Kaya papasalamat kami. Kaya ako yung nakikiusap sa Panginoon. Panginoon, kung mayroon kang bibiyayaan, kung mayroon kang i-consider na matagpuan hanggang sa pagbalik mo, isama mo kami. Please, sama mo kami. Diba? Kaya, kakapsat, panyamanan tayo sa requirements, sa equalizer na pusos. Ang equalizer ng Panginoon sa ating Kristyanismo ay ang faithfulness. Kaya kahit bata ka, kahit matagal ka ng Kristiyano, pwede kang maging tapat. Pwede kang maging tapat sa Panginoon. Salamat tayo dyan. Sabi ng Biblia, moreover, it is required in steward that a man be found faithful. Be found faithful. Diba? Kaya mga kapatid, wala na tayong ibang gawin. Ay, sabi ni Pastor Domingo, hindi niya alam kung ilan pa yung natitira. Pero alam niya yung nabawas. Oh. Alam niyo ba kung ilan pa yung natitira sa inyo? Nung December lang, yung maraming nalagas. In our times today, naku, bihira na yung umabot ng 80, 90, 100. Bata na. Nagkakaroon na ng shortage ang mga matatapat sa Panginoon sa panahon natin ngayon. Kaya kahit
sa panahon natin, sa generation natin, very komportable ang generasyon natin ngayon. Super komportable. Akit sila pa. Sila po ba nung sila ay nag-umpisa noon? Hindi ganun ka-komportable, iigip pa sila sa malayong lugar. Lalakad pa yan, papuntang church. Amen? Walang tricycle. O walang gadget. Wala. Ang daming wala. Napaka-komportable ngayon, mga kapatid. Pero pahirapan magpakatapat. Bihira na ang mga tapat. Komportable na mga upuan. Nilalagyan na ng aircon ng ibang simbahan. Nilalagyan na ng mga ibang ventilador. Lahat ginagawa. Pero walang bihira ang mga tapat. Kaya number one, kung ito ay klarong utos ng Panginoon sa ating mga kapatid, hawakan natin mabuti. Hold it tight. Kalmagiyo, pamatiyo. Kalmagiyo sa si Apo Diyos yung kwanto pampitpul ka, katod matay ka. Kalmag, antayo kalmag. No kaman nag-right minugan, at nagmo kalmagan, apilay siya nandito. Oh. Diba? Panghawakan natin mabuti. Bulwan po. Kung ito ay Derek at Claire na kumanda ng Panginoon. Hold it tight, mga kapatid. Ibihira na ang humahawak. Ibihira na ang tumatayo, tumitindig. Bibihira na. Kaya nga, mainam dito sa inyo. Yung po sa ibang lugar, pag nagtagal na ang simba, anak ko katagal-tagal. Ang daming mga reklamo. Ba't pa ako babalik? Nagsimba na ako ng maga. Sabi nung iba. Oh. Hold it tight, mga kapatid. Be thou faithful unto them. Kaya, to be faithful of what you have. Okay, number 2, hindi lang panghawakan mabuti. Pangalawa, kung ito'y klaro na utos ng Diyos para sa iyo, handle with care. Handle with care. Alam nyo, sa panahon natin, maraming hindi nag-iingat sa mga testimonyo. Oh. Ang testimony natin, pakaingatan natin. Diba? Moreover, it is required in steward. Maalala niyo po yung sabi ng Panginoon sa parable of talent. Sabi po doon, binigyan yung isa ng 5, ang iba, 2, ang isa. At sabi niya doon sa mga matapat, sabi niya, good steward. Good. Ang pagpapakatapat ay patuloy na gumagawa ng good. Kaya ingatan ninyo. Yan. Ano maminsan, wala mo yung people tayo ni man, singa aluwayar ang Kristiyan. Singa aluwayar anak ng Apo Diyos. Hindi iniingatan ang kanilang mga testimony. Yan. No Domingo, ang siya simbaan. Yung people, into no, man yung wala requirement meet school daan. Takat pa sila sa school. Gagabihin pa sila sa school. At nananood na buwan na era, ang sumuwan na oras sa simbaan. Magandang testimony ba yan? Handle it with care. Ingatan natin. Kasi kasama sa pagiging tapat ang paggawa ng daw good and faithful servant. Hindi daw talented. Hindi daw charismatic. Oh. Kaya, ingat. Kumusta ang prayer time mo? Kumusta ang pananalangin mo? Tapat ka pa ba? Hanggang sa kamatayan? At tapat ka. Ayon sa maraming dinadahilan, wala naman nagpa-prayer meeting. Kami nga sa amin, ilan lang kami nagpa-prayer meeting. So ginagawa namin Wednesday night, Friday night. Maano kung walang sasama sa'yo? Basta, gawin mo. Diba? Kumusta ang pananalangin mo? Kumusta ang testimony mo? Kumusta ang Bible reading mo? Iniingatan mo pa ba? Diba? Nagtataka ako sa mga kabataan, sa mga young people.
Marami silang ginagawa sa school. Pag nakita mo ang buhay nila, mga mag-aaral na yun, mas marami silang ginugugol sa school. Uuwi na silang late. Pagdating na pa nila sa bahay, may assignment. Paggising nila ng maga, itutuloy nila. Grabe! Sabi ko kung sa school, tapat naman sila. Bakit kaya pagdating sa buhay personal sa Panginoon? Bihira ang lumalaban. Bihira ang tumitindig. Sumasama sa mga hindi dapat na gawain ng isang anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, ingatan natin, handle it with care. Kung utusan ka ng Panginoon na maging tapat, ingatan mo. Oh. Kaya, mga kapatid, be consistent about your testimony, about our testimony. No? Until the day we die. Hanggang sa mamatay ka. Ako'y natatakot din. Kaya lagi kong pinagpa-pray, Lord, hanggang sana sa naglilingkod pa kami, mamatay na lang kami. Kaysa naman sa hindi na kami naglilingkod. Panginoon, kung hindi rin kami magpapatuloy, paabutan mo, kunin mo na lang. Diba? Maging mapag-ingat tayo, ingatan natin ito. Sabi ng Panginoon sa atin. Kaya, ang pagpapakatapat ay laging pinapractice ang mga mabuti, mga tama. Di ba? Anong gusto niyo? Yung mali? Gusto niyo ba yung mali? Na doon tayo nagpapakasasa? Alam naman natin mali, tinutuloy pa. Kristyano ka na. Nagsasabi kang sa langit ka, tiga langit ka. Sa awa ng Panginoon, biyaya ng Panginoon. Bakit hanggang ngayon, yung mga practice natin? Makita mo yung practice ng mga ano ngayon eh. Maraming mga nagsasabing Kristyano eh. Parang hindi. Pag pinag-usapan ng panalangin, si ganito. Sabi nga kagabi, sila, tawagin natin si pastor, siya mag-pray. Kristyano ka naman. Dapat bihasa ka dyan. Practicing good. Okay? So, simula nung ikaw ay maligtas hanggang ngayon, dapat yan ang mga practice mo sa buhay. Okay? Dapat yan ang mga ginagawa until life is over. Amen, yung people. Kung dua kayo dimot-dimot, sinakuan diwap ka. Oh. Yeah. No, baliban no, dua kayong Kristiyano. Tayo, si Apostle Paul, may testimony ng Apostle Paul. Sabi ng Biblia, sabi ng Apostle Paul, I have fight a good fight. I have kept the faith. I have finished my course. Si Apostle Paul may maptang nga example niya katapatan. Mula ni Chuki, mula ni Pamati, mula ni pagtatapos, I have kept the faith. Diba? Kaya iingatan din natin. Nakamukha ng mga naunang mga mananampalataya sa atin. Okay? Makita nyo naman, isang buhay din ang hindi naging tapat sa Panginoon. Kilala nyo si Dimas. Amen? Yes. Oh, kasama yan ni Apostle Paul. Pero si Apostle Paul, sabi niya, sabi ng Panginoon, Demas have forsaken me, having loved the present world. Maganda yung umpisa ni Demas. Maganda yung pananampalataya niya. Pero nawala siya sa pagtatapos ng kanyang buhay. Diba? So, ingatan. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Amen, the people? Oh. Hanggang sa pagtanda, hanggang sa kayo ay bawian ng buhay. Amen? So, panghuli, hold on until
hanggang sa mamatay ka. Hold on hanggang sa datnan ka ng kamatayan. Huwag kang bibitiw. Yan. Nagpakatapat ka. Ano ang linaw ng mensahe kagabi? May gantimpala. May gantimpala. At kung makita nyo mga kapatid, yung mga early church, nagsuffer sila sa kanilang mga paglilingkod. Kung makita nyo si Matthew, he was slain for his work. Ah, mayroon bang ganun ngayon? Ngayon, naamban ka lang eh. Buti na lang, tinapos nila noon. Kaya, ano kaya ngayong mangyari yun? Ano po? Yung pasukin tayo tapos. Salamat sa mga martyr na mga mananampalataya ng unang panahon. Pinaglaban nila unto date hanggang sa sila ay namatay. Si Mark, they tied him behind a horse hanggang sa grabe yung mga karanasan nila noon. Na ngayon pag naranasan natin, wala sigurong tatagal sa atin. Kami nga, nung kami ay nandun sa mission, talagang matindi. Yung pagkakamalang kang spy. Oh. Tapos makikipag-away. Patayan kung patayan. Diba? Dumating yung panahon. Naalala ko yung pag na-quit ka, ang susunod dyan, mamamatay ka din. Huwag na lang. Magpatuloy na lang kami. Diba? Nakikita ko ngayon yung umaga ko kumuha ng Biblia ko. Pag nakakasalubong ko, sabi ko, ba't kaya buhay pa ito? Diba? Maraming namatay na, no? May time na may sumalubong sa akin, sabi niya, Pastor, sobre-sobre. Oh, kaya mayaman ka eh, sabi niya sa akin. Lagi niya ako inaasar every day. Alam niyo po, nung isang araw nakita ko, nakataas ang kamay, putol yung makuha nung ko, tibas mo. Tibas mo, wakay kakadsali. Hindi nagtagal, ang kalahutan, taida. Kakala, mapasamak, sigyan tayo, kakasad. Maraming mangyayari na mga pagdadaanan ka. Pero ang tanong, hanggang kamatayan ba lalaban ka? Hanggang kamatayan ba ipaglalaban mo? Diba? Si Mark, si Luke, binikti. But he preached the word of God until he died. Diba? Si John, itinapon doon sa lugar ng Patmos. Si Peter, grabe no, Bartolome, na binalatan siyang buhay. Lumaban sila mga kapatid hanggang sa sila namatay. Tayo kaya? Ano yun? Nung kami lang mapapasyal si Mandunok, nung nakakandal mission, kami naman sigayungan, para. Nung to siya, kung mayroon ito gamandunok, siya makayamundawan. Kaya anugma, undaw marin apusus, kaya rin iso. Laban! Amen? Until hold it unto the night, until you die. Hanggang sa ikaw ay mamatay. Diba? Hanggang sa abutan ka ng kamatayan. Lumaban ka. Magpakatapat ka. Sino na laban para sa iyo? Laban ka. Laban tayo. Sa mga katapatan natin. Okay? So ganito sila, kung ganito tratuhin ang Kristiyano noon, sa mga unang panahon. Sila ay mga pinahirapan. At ganito ang, sabi nga ng isang mga ngaral, ganito ang kinakatukutan ng dyablo, yung lumalaban ka. Pagka hindi ka lumalaban, hindi ka kinakatakutan ng dyablo. Amen? Kaya wala tayong dapat gawin, lumaban. Laban? Okay? So, ang Panginoon, hindi ka ililigtas para hindi magpakatapat. Magpakatapat ka. Finish the race.
Be faithful unto death, hanggang sa matapos ang buhay. Hold it unto the night. Diba? Sabi nga ng Biblia, I must work the work of Him that sent me while it is day, the night come when no one can work. Darating ang panahon, wala ka ng panahon para patunayan, para gawin ang mga mabubuti para sa Panginoon. Gawin mo na, paglaban mo na. Amen. Amen. So, kayo niya yung people, tapay ako mata, waray ka, tantansyan. Kalmagyo. Kalmagyo yay, wala na buenos. Be thou faithful. Anna Dio. Lumata, basta-basta ka namang bibya kasing aluhong Kristiyano. Basta-basta na lang. Diba? Ito na naiwakit na kalagtan, asan mo naman siya puso. Yung tulwari pa hamakson siya, asan mo naman siya puso. Sing-sing patyo, sat-sat ang tako. Ito'y nga, pamati. Yan. So nga, sana po ay naging encourage o karagdagan po sa inyo ito para kayo ay patuloy na magpakatapat pa sa Panginoon. Amen? Kaya salamat po at yun lang po. Okay, be thou faithful unto me. Yan yung remind bawat isa sa atin na bilang isang anak ng Panginoon. Kasi dito sa mundo, kalawang siyang buhay ay dapat tayo ay faithful sa Panginoon. Amen. At hindi lang faithful, meron yung promise niya na reward natin. Maraming promise ng Panginoon sa mga anak niya. Amen. At dapat yan yung isip-isipin natin. Lalo yung kaligtasan natin. Tama naman yung kaligtasan natin. At ako ay palagi sinasabi ko na naligtas ako noong 1972. Dahil tinanggap ko ang Panginoon bilang sarili kong tagapagligtas. At dapat lang na tayo mamuhay para sa Kanya. At salamat sa mga nagturo sa gabi. Hanggang ngayon na siya yung second, si Pastor Moise. At salamat sa salita ng Diyos na tinuro nila. At purihin ang Panginoon. At mayroon pang susunod. At tawagin natin yung Okay po, at maraming salamat po. Tayo po ba ay na-bless? Amen. So tayo po tumayo po lahat at isa pa pong awitin. Tawagin po natin ang ating song leader. Ang awitin po natin ay The Fight is On. At habang inaawit itong The Fight is On, ay maganda po ang mga special number ng senior. At susunod po dyan yung choir ng Mandonor Bible Baptist Church. Number 3.
Amen.
Hello. Ito yung pinakalas at dapat hindi tayo maato kaya kasi wala pang oras at ito yung last talaga at itong speaker natin na ano ay matagal na nakilala ko ito at salamat sa mga church na pinanggalingan niya na meron siyang meron ang missionary nila na humayo sa ibang bansa. At dapat lang na hindi yung church na pinanggalingan niya dapat suportaran natin. Kasi mahirap. Kinukwento niya yung ano sa Beria, Africa. Eh talagang mahirap ang buhay din doon. Pero ang sinabi niya ay yung lupa doon ay hindi mataas ang value. At kung gusto ninyong samahan ay pwede kayong magbahay doon. At tawagan nito para hindi tayo bumaba. Si missionary Clifford Filera. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po lubos nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Nakaabot po tayo ng taong ito 2026. At sa bawat isa po, mula po doon sa dulo hanggang doon sa kabilang dulo, Happy New Year po sa inyo. And I love you in the Lord. Amen. So, ako rin po nagpapasalamat sa Panginoon sa pribilehyo ngayon na bigay po ng devotion ngayong umagang ito. Amen. Devotion na lang kasi naubos na. May special number pa ba? May special number pa pala. Halika, I'm here. Hurry up. Awitin muna natin to. Be a light, be a star.
Buti na lang, nagmana sa nanay. Yun. Kasi ako actually, mahal na mahal ko talaga yung music, kaso lang ang music wala talaga. Hindi talaga ako mahal ng music. Kaya mabuti na lang na yung anak ko ay na-practice niya na maayos. So, ngayong umaga, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pribilehyo na maging kabahagi po ng ika-32 years of anniversary dito po sa Mandaluyong. So, sino po dito yung 32 years na naging membro dito? 32 years. 1, 2, 3, 4, 5. Dami-dami rin. Amen. Dito po sa kabila. Isa lang masabi ko sa inyo, be thou faithful unto death. Amen. So, please pray for us. Pasensya na po, hindi po kami nakaabot kagabi kasi yung aming schedule talaga ay ngayon, kahapon na talaga yung biyahe namin mula po sa Visayas, sa Capiz. Alam niyo yung lugar na Capiz? Opo, sabi po nila sa Capiz ay maraming aswang. Alam niyo po sa Capiz ay mahirap mag-soul winning doon. 2 bisis mo sila Pastor John Mark ishiran sapagkat yung kalahati lumilipad pa kasi. Kaya bumalik yung kalahati, ikaw na naman. So, medyo pasensya na po kasi yung schedule doon ay sunod-sunod na conference, sunod-sunod na anniversary, pastor's fellowship, sunod-sunod din na kain, kaya walang pahinga. Kaya kanina kahapon, dumating kami dun sa Manila, mga alas 6:30 na siguro, nakalabas kami sa airport, mga alas 7, dumating kami sa Cubao, mga alas 9:30 na, dahil sa traffic at nagantay po kami ng bus ng alas 12. Kaya dumating kami dyan kanina, alas 4 ng madaling araw. So nagpahinga kami konti, doon kina Pastor Nick. Thank you Pastor Nick sa tulugan. Maganda yung tulugan namin doon. Aircon continuous. And then kaninang umaga nagbiyahe din kami papunta dito. So sa biyaya po ng Panginoon ay nakaabot din. So thank God and bless God for that. So please pray for us kasi yung aming balik po doon, mayroon na po kaming nakabook na po kami ng ticket pero hindi ko pa nabayaran. So ang babayaran po namin na 187,000. Tatlo po kami pero kulang pa kami ng 27,000. So I don't know how the Lord will provide after 10 days, but I believe God will provide. Amen. So please pray for us. March 3 po yung tentative ng aming pagbalik po sa Liberia, Africa. Kailangan po natin bumalik doon sapagkat nag-start na rin po yung building construction natin. At sa biyaya po ng Panginoon, nag-start na rin. And then ang pinaka-talagang reason na kailangan bumalik doon kasi mag-start rin po tayo ng ating Bible School. So, mayroon po tayong 9 prospect for Bible School doon po sa Liberia. So, they are, kumbaga, excited na sila na babalik kami doon. So, yun din ang aking prayer, ang aking dalangin na tayo gamitin ng Panginoon doon sa Liberia, Africa. And church and pastors, members of this every individual church, marami pong salamat sa inyong prayer at saka sa inyong support. Amen. Such a great encouragement na sa amin na kami po magpatuloy doon po sa Liberia, Africa. Malayo nga lang, but talagang kahit malayo, pero ang ministry po doon in terms of ministry is concerned, walang problema. Sapagkat sila pa nga nagagalit pag hindi mo sila share ng salita ng Diyos. Kaya children ministry, ikaw lang po magsawa doon. Children ministry, want to sawa ang children ministry doon. Bible school, 2 Bible school yung aking tinuturuan, pero magtatag din tayo ng sarili nating Bible school.
So yun po ang dalangin ko. And you pray for us mga kapatid, yung aming safety going back to Liberia, especially yung aming health, sapagkat alam niyo naman po, kami po ay nakaranas ng malaria. So na malaria po kami po, doon po sa Liberia, Africa, kaya kami muna nag-exit for a while at nag-furlough na rin at nag-report po sa mga churches and babalik na po. So kaya pinapakiramdaman ko pa rin yung aming health condition, but sabi ko kung health lang talaga ang ating problema, so sabi ko kahit hindi masyado pamagaling, so we will go back. Sabi ko sa aking asawa at saka kay Boy, we will go back sa Liberia, Africa. So yun lamang po ang aking prayer request po sa inyo. Ipag-pray nyo po, mayroon na pong prospect po tayo sa baptism. So marami na rin pong prospect for baptism doon. So pagbalik po natin, ibabaptize na lang po natin sila. So we will pray for that. So yun po ang aking prayer request sa inyo. So again, church, I extend and express my full gratitude sa inyo pong suporta, sa inyo pong prayer sa amin po doon sa Liberia, Africa. So mga kapatid, I can say our labor is not in vain. Amen? Our labor is not in vain. So hindi na po tayo magtatagal sapagkat matagalan po tayo. Amen? Ito talaga, devotion lamang ito. Pero siguro tapusin na natin to ng 30 minutes. Amen? Ano oras na ba? 11? Eksakto? Oh, so tapusin din natin ito ng 11:80. Amen? Alright, everybody stand up please. Let's turn our Bible. Pasensya na po, inuubo pa. Mayroon pang, kumbaga, mayroon pang mga klima. Kasi iba ang timpla ng klima doon sa Visayas. Sa habang umulan, tapos mamaya-maya sobrang tinding init, uulan na naman, ambon na naman. So kaya madaling magkasakit talaga mga tao doon. So okay lang may sakit kaysa may diferensya, amen? Revelation chapter 2, please. Revelation chapter 2. Beginning from verse 8 down to verse 11. Basahin po natin ito from verse 8 down to verse 11. So we read all together. Revelation chapter 2 verse 8 down to verse 11. Ready, go. And to the angel of the church in Smyrna, these things saith unto the first and the last, which was dead and is alive. I know thy works and thy tribulation and thy poverty, but thou art rich. And I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but they are synagogues of Satan. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, and ye may cry, and ye shall be in tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee the crown of life. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be heard of the second death. Tayo po sandaling manalangin. O dakilang Ama, salamat po Panginoon sa napakagandang umaga, Panginoon, na binigay niyo po sa amin. Lord, salamat sa katapatan mo sa aming buhay last 2025, last year, and even Lord, this year, Panginoon. At salamat, Panginoon, for 32 years, ikaw po naging matapat sa simbang ito, Panginoon. Sa kabila na maraming problema, ups and down, maraming discouragement, but Lord, thank God and bless God, ito pa rin ang church ay nanatili sapagkat ikaw po ay nagpromisa sa church that even the gate of hell shall not prevail against it. Ngayon din po, sa bawat isa, buksan niyo po aming puso't isipan upang makita namin ang mga dakilang bagay, Panginoon, mula po sa iyong salita. Salamat, Panginoon, kay Pastor Wody Bulanso for his leadership sa kanyang pamilya, Panginoon. Lord, we'll pray for them sa kanyang good health, Panginoon.
desire, vision po sa gawain ko dito sa Mandunot. Salamat, Panginoon, sa bawat membro ng simbang ito na sila po nagpatuloy, Panginoon, O God. Lord, ang aking dalangin na sila po'y matagpuan mo na tapat, Panginoon, na ikay dumating or sa aming mga kamatayan, Panginoon. At ngayon din po, sa iyong lingkod, ako po'y lumalapit sa tunay yung biyaya, Panginoon, at hinihiling ko ang special power, special wisdom to you, Lord God, sapagkat nakita mo, Panginoon, I am only limited person, Panginoon. Again, I'm just a mouthpiece of yours, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na ang banal na espiritu ng siyang kikilos sa bawat isa po sa aming Panginoon. Lord, forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness, O God.